Isa ito sa mga pinaka-paborito nating kakanin. For today's video, magluluto tayo ng napakasarap at espesyal na kakanin. Tara, hindi na natin papatagalin pa. Samahan niyo ako magluto. So meron tayo ditong 4 cups of malagkit rice. So hugasan natin ito ng mga 3 to 4 times. At take note, huwag niyo itapon ang hugas-bigas kasi pwede natin niyang idilig sa ating mga tanim. So dito lulutuin natin ang ating malagkit rice. At nag-alan tayo dito ng 3 1/4 cups of water at lulutuin natin ito gaya ng pagluto ng regular na bigas. Sa recipe ito, gagamit tayo dito ng 2 pirasong kinudkod na niyog. Fresh gata ang ating gagamitin. Pwede ding nasa pakete lang. At piniga lang natin ito and i-check muna natin ang ating luto na malagkit rice. Dito, hindi po natin finuli cook ang ating malagkit rice kasi lulutuin pa natin ito mamaya. Sa recipe ito, gagamit tayo ng 2 1/2 cups of fresh gata. Nag-add tayo ng 2 cups of muscovado sugar at ang ating OB flavor. 1 tablespoon po ang ating ginamit. Pwede ding OB powder inyong gagamitin. Lulutuin lang natin ito hanggang sa mag-listen yung gata at magalingis ito. Maging obilatik na. So ito na, after a few minutes, ito na ang ating obilatik. Ilagay na natin ang ating naluto na malagkit rice. Paghaluin lang natin ito until na ma-fully coat ang ating rice sa obilatik na niluto natin. Sa puntong ito, ang bango na talaga dahil OB flavor ang nilagay natin. At kung gusto nyo mas maging matingkad pa ang kulay, pwede kang gumamit ng white sugar or yung brown sugar. Ang ginamit ko, muscovado sugar kasi gusto kong hindi siya masyadong matamis. Dito hinahango na natin at naglagay na tayo ng dahon na saging na dinarang natin sa apoy sa ating lagayan. Gumamit po ako dito ng 9 by 3 inches na round pan. Kung meron kayong 10 inches, pwede yon kasi kasya lahat ang niluto natin na biko. At ito lang ginamit ko kasi hindi magkasya sa lulutuan natin kasi conventional oven lang ang ating gagamitin. Dito magluluto na tayo ng yema toppings. Nag-add tayo ng 3/4 of a can ng 380 grams of condensed milk, 2 pieces of large eggs. Gagamit tayo dito ng 1 tablespoon of cornstarch mixed with 2 tablespoon of coconut milk. Paghaluin lang natin ito at ito na ang ating coconut slurry mixture. Nag-add tayo ng 1/2 teaspoon of vanilla. Lutuin na natin until na mag-thicken yung mixture natin. Pagkatapos, itap na natin ito sa ating OB biko. At spread lang natin para mag-even naman ang toppings natin. Pagkatapos, i-bake na natin ito for about 40 minutes sa ating improvised oven. Naglagay na tayo dito ng apoy sa ibabaw para mag-even naman ang luto nito. Bake for about 30 to 40 minutes or until na mag-brown yung toppings na nilagay natin. And after 30 na minutes, ito na, i-check na natin ang ating binibake na napakasarap na OB yema biko. Ang ganda ng pagkaluto. But wait muna natin na lumamig ito before natin i-slice para mag-set. After a few minutes, ito na, excited na tayong i-slice ito. Ang sarap nitong ipares sa kape or sa kung anumang inumin. Talaga namang nakakatakam tingnan. Excited na tayong tikman ito. Tara, slice na natin. Medyo minute-init pa to ng konti. But excited na tayong tikman ito. Kaya, go na tayo. Ito na, tikman na natin ang ating napakasarap na OB yema biko. Hindi ka talaga magsasawa kapag ganitong biko ang inyong lulutuin. Osing sa sarap, napaka-creamy, at perfect ito sa kape. Kaya tara, kainan na! Ayun lang po, salamat sa iyong panonood at sa walang sawa niyong suporta from Luzon, Visayas, and Mindanao. See you in my next vlog. God bless you all and stay safe everyone. Bye and enjoy!